Ayaw nga adlaw sa inyo tanan. Ari kita diri sa aton nga feature writing nga teaching. Mga muyoan ni kita. Ama namon nga ara ka sa mga lang. Gamita para sa imo himaya o glory ang amon pag-study, pagtuon o pagbalaan sang tungkol sa pagimo feature o latalain o pampanilaw. Bendisyon na kami o pagbalain mo po kami. Buligi kami nga mas mapalapit sa imo kag mas makilala namon kung sino ikaw ang anak kag mabalaan na man namon ang tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa Espiritu Santo o balaan nga Espiritu o sa banal na Espiritu. Dili kami pagpabayi, pero salamat sa tanan nga maayo nga ginatag mo. Sa ngalan sang Ginoo, Amen. Ano bang feature writing? Ari ni siya, story style, narrative driven, more than just stating facts, not just telling people's emotions, but stylized. Pwedeng gawing may rhyme ang ibang mga parte ng feature at iba pang creative styles na kayang gawin. Basically, hindi na siya nga balita, may natabo nga mo niya muna. Pero ayon sa research ko, ng narrative or emotional driven daw, may mga emosyon, no? Basta ang main point, i-humanize. Paano i-humanize? Oh, example, tong kwento tungkol kay Baterbonia, bala niyo naman to. Oh, malamang nalungkot ang naging masubo ang pamilya ni Baterbonia. Kasi itong isa pa nga napatay. Malamang mga newscaster, hambalo nila nga sa parte niya nga sa news side, hindi pa sa feature. Ang pamilya ni Baterbonia kag sinina nagibi, pero kapag I think sa feature, kapag man yung subject ang topic, dapat I think it's more of a playing of words, kumbaga. I think hindi na siya simple nga nagibil na ng pamilya mo na. I think much more deeper. No, I think parang nilalagay tayo sa ginabutan kita sa eksena nga kumbaga parang dito gid ma-highlight. Sige, explain naton. Highlighted, i-highlight or makita gid nga nang ma-highlight nga kita mga tao nga readers o mga listeners magkaroon sa empathy sa tao nga whoever sino man ang subject dira, no, amo na siyang explanation sa sa feature, no, difference between sa news and feature. Maghahatag ako sa example sa feature news, no. Okay, so na-analyze ko na. So the piece then concludes with a call to action, thus compelling the reader to become involved. I think yun yung parang okay, we must do this, we must do that, each one of us has to do this, parang ganun yon. So ganun pala, it involves like may emotion ba, okay? Summary, ang news is ginahambal lang ang balita, wala nang maghambal kung ano ang emosyonal o mga parte nga mas ginabalaan ang mas dalo nga experience sang mga tao. Feature, ginahambal daw nga ang paraan para magsulat is pwede nga hindi daw lead, body, or conclusion ang struktura or structure. Pero pwede maghambal testimony, ang tabo sa kabuhi, kag mas maging emotional ang paraan para isulat, kag mas mabalaan ang mas dalom nga eksperyensya sang mga tao. Kung gusto niyo sang example sang testimony with the Bible, yung basa ang Biblia, mayara dito sa search nyo, storya ni Paul sa conversion, paano nag-convert si Paul, no, paano siya napuno sang Espiritu Santo. Kaya ayon sa Bible, mapuspos o mapuno man kamo sang Espiritu Santo kung mag-convert ka mo, no, paano niya na-accept si Jesus, paano siya naligtas ni Jesus, no. Amo na. O kung gusto niyo pala basahan ng Bible, start ka mo sa John 1. Ang taon ang lumipas, kahit ika'y mapalayo sa piling ko, ikaw pa rin.